Magandang manaar po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos ang mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya, ang Biblia. So ngayon po, pag-usapan po natin ay tungkol po sa isang paniniwala po ng isang matatawag natin po na isang kulto, ano po. So ang tanong po natin ngayon, kung bakit natin paksa, sino si Michael na Arkanghel? Okay, so si Michael po na Arkanghel, siya din ba si Jesus? Kasi yun po ang tinuturo ng mga Sabadista o ng Seventh-day Adventist. Ilang beses po tinutukoy si Arkanghel Michael sa Biblia. Nanggagaling sa Hebreo ang pangalan na Michael na nangangahulugan na siya na katulad ng Diyos. Sa aklat po ni Daniel, Kabanata 10, makikita po natin ang salaysay ni Daniel at ang maluwalhating lalaki na pinag-uusapan. Sila pong dalawa nag-uusap tungkol po sa propesiya, tungkol po sa Persia at Greece. Okay. So, tanging si Daniel po ang nakita po ng pangitain na yun. Natakot siya at nawala ng lakas. Dumating kay Daniel ang pangitain pagkatapos ng 3 linggo niyang pag-aayuno at pananalangin. Kinukwento po sa Daniel 12 na dumating ang lalaki dahil sa salita ni Daniel. Po. Makabukas po tayo sa Daniel 10:13. Ang Daniel po ay pagkatapos po ng Ezekiel. Okay, so ito po sinasabi dito. So, sabi dito po nakalagay, pero hindi ako nakarating agad dito dahil sa loob ng 21 araw, inadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Mikael na pinuno ng mga anghel dahil ako lang ang nakipaglaban sa pinuno ng Persia. Okay. So, ito po ang unang pagbanggit po sa spiritual na nilalang ngayon. Dito, siya ay tinukoy po na Chief Prince, ano po? O nangunguna ang ranggo o kapangyarihan. Siya po ay isang napakamakapangyarihan at napaka-maimpluwensya na spiritual na nilalang. Nagpapatuloy po sa Daniel 10, pansinin po na binabanggit po siya sa talatang 21. Okay, at kung saan tinatawag po siyang inyong prinsipe. Puntahan po natin yun. Talatang 21 ng pong parehong kabanata, Kabanata 10. Ito po nakasaad. Teka muna, malabo yun. Naparito ako para ipaliwanag sa iyo ang nakasulat sa aklat ng katotohanan. Sa aking pagkikipaglaban, walang ibang tumulong sa akin, kundi si Mikael lamang, ang pinuno ng Israel. Ayan. Okay. So, makita po natin, siya po ang prince o pinuno ng Israel. Okay, dumako po tayo sa Daniel 12, talatang 1. Sinabi pa ng parang tao, sa panahong iyon, darating si Mikael na dala ang parusa mula sa Diyos. Si Mikael ang makapangyarihang pinuno na nagbabantay sa inyong mga kababayan. Magiging mahirap ang kalagayan. Sa panahon iyon, ang paghihirap na iyon ay hindi pa nangyayari mula ng naging bansang Israel, pero ililigtas
sa paghihirap ang iyong mga kababayan na mga pangalan na nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong may buhay na walang hanggan. Okay. So, tatayo po si Mikael at ipagtatanggal po ang mga kababayan po ni Daniel, mga Israelita. Sumunod na nabanggit po ang nilalang na ito sa Bagong Tipan, sa aklat po ng Jude, o Judas. Ito po yung kapatid po sa laman ng Panginoong Jesucristo na naging mananampalataya, naging Kristiyano. So, punsan po natin doon sa Jude. So, isa lang pong kabanata yung Jude, po, kaya talatang siya. Yung Jude po bago magpahayag. Sabi po rito, okay, so, kahit na si Mikael na pinuno ng mga anghel ay hindi nanlait ng ganon, sabagat na makipagtalon siya sa diablo, kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moises, hindi siya nangahas, umakusa ng may panlalait. Sa halip sinabi lang niya, sawayin ka ng Panginoon. Ayun. Okay. So dito po, sinabi na, nagtataglay ng dakilang kapangyarihan at impluwensya si Michael, pero nasa ilalim pa rin siya ng mas mataas na awtoridad ng Diyos. Sinasabi rin po dito na siya ay arkanghel. Tinawag siya na arkanghel, na ibig sabihin, anghel na mataas ang rango. Huling nabanggit po ang anghel na ito sa pahayag. Ano? So, puntahan naman natin po ang pahayag 12. Talatang 7. Okay. So, sabi po dito, katapos ito, nagkaroon ng digmaan sa langit, si Mikael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel at pinalaya sila mula sa langit. Ayan. Okay, so, ito po ay kamukha po ng Daniel 12:1 at patungkol po sa hinaharap. Walang conflict po sa sinabi ng Panginoon sa Lucas 10:18. Puntahan po natin naman ang sinabi ng Panginoong Jesus. Ito po sa Lucas 10:18. Ito ang sinasabi. Okay, sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Ayan. So, unang pong bumagsak mula sa langit si Satanas bilang Lucifer nung nagrebelde siya sa Diyos. Totally po mawawala na siya sa second heaven. Ano po? Kung saan nandun ang mga araw, buwan at mga bituin, pagdating po ng Panginoong Jesucristo. Ngayon po nandun pa sila, 10 ng mga kampon po niya, at sinasabi po sa Efeso 4:12, nakikipagbunupat po tayo sa hukbong spiritual ng kasamaan sa heavenly places. Ano po? So nakita po natin ngayon na si Mikael o Michael, isang makapangyarihang spiritual na nilalang at prinsipe na ginawa ng Diyos na protektor ng bayan niya po na Israel. Yun. So, hindi ko po alam kung saan nila nakuha o saan nakuha ng mga Seventh-day Adventist ang maring aral na isang tao lang, sina Michael at si Jesucristo. Ito po'y wala sa Bible. No? Hindi natin makikita. So, kung tayo nag-invento ng mga katuruan, nagkakasala po tayo. Heresy ang tawag po doon. Tama po? So, marami pong nagkalat ng mga maling aral. So, delikado po. Ang mga tagapagturo o hahatulan po ng Diyos. Kaya po delikado po na hangarin natin na maging tagapagturo tayo sa church. No? Kung hindi naman tayo sigurado
sa nilalaman po ng banal na aklat na to. So kung tayo magdadagdag lang, magbabawas, kakatulan tayo ng Diyos. Tama po? So kung tinuturo natin sa kawan, mga filosofiya ng mundo, tradisyon ng simbahan, o kaya doktrina ng tao, matakot po tayo. No? Dahil kakatulan po tayo ng Diyos. Darating ang araw po na tatayo po tayong lahat sa harapan ng hukuman ng ating Panginoon. At ipagsusulit po natin lahat po ng ginawa po natin, lahat ng sinabi natin. No? So kung mali po yung naituro natin sa mga kongregasyon po natin, kawawa po tayo. Tama po? So tayo po yung matatagpuan ng mga sinungaling, mga bulang guro. So ayaw natin maging ganun. Diba? So gusto natin kung tayo po ay mangangaral sa tao yung katotohanan ng Diyos. Tama po? So ngayon po kayo na mga tagapakinig o tagapanood ng channel na to, kung gusto niyo pong malaman ang katotohanan, ano ba talagang totoo? Yun po ang salita ng Diyos. Kung sinasabi ng Diyos, yun ang totoo. Dahil hindi niya po kayang magsinungaling, hindi niya po gawain, ano po, ang magsinungaling. So, ang importante po sa buhay po natin, makilala natin ang Diyos. Dahil sa Kanya po nanggagaling po ang katotohanan, kalayaan, ano po, kalayaan sa spiritual na kamangmangan, kalayaan po sa kasalanan, na siya po nagiging hadlang po sa paglapit natin sa presensya ng Diyos. Di po tayo makakapasok sa langit kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan. Kaya dapat po natin pagsisiyan ang lahat po natin mga masasamang gawain, masamang pamumuhay, mga maruming kaisipan. At yung ating mga binibigyan sa mga labi natin na masakit na salita sa kapwa natin. O kaya yung mga paninira natin, masamang mga chismis na kinakalat natin na hindi naman totoo. Magsisi na po tayo. Kung gusto natin makarating tayo sa presensya ng Diyos, dahil hindi po natin hawak ang buhay natin. So yung pong mga nasawing mga sundalo mga pulis ng PNP sa Mama Sapano, mas bata pa po sa akin sila, pero namatay na agad. So tayo po, wag po nating sabihin na bata pa po tayo, saka na lang tayo mag-iisip na magbalik loob sa Diyos kapag matanda na tayo at nagsawa na tayo sa buhay. Hindi po natin masasabi kung bukas makalawa nandito po tayo. Kapag patay na po tayo, wala na po tayong pag-asa na baguhin yung naging destinasyon po natin. Dalawa lang pong kapupuntahan po ng taong namatay. Langit o impyerno, wala pong gitna. So, paningin lang po ng Diablo na meron pa pong purgatorio. Meron pa po tayong ibang dadaanan bago tayo mapunta sa langit o impyerno. Diretso po tayo sa impyerno kung tayo po ay makasalanan na hindi nagsisi at tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. So kaya kung bawat isa kailangan magpasya ngayon na natanggapin po ang kaligtasan na binili ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So yun lang makapagligtas po sa atin. Hindi po tayo maliligtas ng pagsali natin, pagiging mabuting miyembro natin ng isang sekta at relihiyon. Dahil kung yun ang kaligtasan, sumali ka sa sinabi sa yung tamang sekta, hindi mo kailangan ng Panginoong Jesucristo para maligtas. At yun po ay kasinungalingan, tama? So kung hindi bumaba ang Panginoong Jesucristo at nagkatuwang tao na namatay sa krus,
Lahat po tayo, ang bagsak po natin lahat sa naglalagablab na apoy na impyerno. Pero binibigyan po tayo ng chance ng Panginoon na maligtas ngayon habang buhay pa tayo. Piliin natin ang buhay na walang hanggan. Paano natin matatanggap? Tayo po ay magtalaga ng buhay natin sa Diyos sa magitan ni Jesucristo na kanabutong nanak. Pagsisihan natin ang mga kasalanan po natin. Talikuran natin 180 degrees turn at paghariin natin sa Jesucristo. Gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas. Yung ginawa niya sa krus at tanging kaligtasan natin, wala nang iba. Kailangan ba nating sumampalataya na sapat na po yung kabayaran na ginawa niya sa krus para tayo maligtas apoy ng impyerno. Ang kaparusahan po ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, walang hanggang pagkawalay sa Diyos. No? So, napakalungkot po, no, na mawalay sa Diyos. Nagmuha po sa atin, nagbigay sa atin ng buhay at hininga at lakas at mga talento po natin. No? So, di ko po kaya isipin na malayo sa Panginoon. Di ko kaya. No? So, kung yun din ang damdamin nyo, gusto nyo makasama ang Panginoon ng magpagasawalang hanggan, tanggapin po natin si Jesucristo ngayon. Pagsisihin natin makasalanan natin at tanggapin natin si Jesucristo sa ating puso, sa ating buhay bilang sarili natin, tagapagligtas at Panginoon. Dumulog po tayo sa Diyos, manalangin po tayo. Sumunod sa panalangin ito. Lord God, maraming salamat Panginoon sa salita niyo na narinig ko, na marami po dyan mga grupo na tuturo ng mali tungkol po sa inyo, Panginoon Jesus, na kayo raw po si Arkanghel Michael. Ito po ay kasinungalingan, Panginoon, na hindi tinuturo ng Biblia. Panginoon, maraming salamat dahil binigyan niyo po ako ng chance ngayong araw na ito na maligtas. Hindi ko po ako kayang ligtas ng aking relihiyon. Hindi ko kayang ligtas ng sarili ko, Panginoon. Kailangan ko po kayo, Panginoon Jesus. Pinaaking tagapagligtas. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Sa lahat ko ng kasalanan ko, Panginoon, sa isip, salita at sa gawa, inisin niyo po ako, Diyos, sa magitan banal na linggo ng Panginoon Jesucristo. Mula ulong ng talapakan, Panginoon. Sa lahat ng mga kasalanan ko, mula ako pong pinaglihi sa mundo at hanggang ngayon, Panginoon, patawarin niyo po ako. Gawin niyo po akong malinis at busilak sa inyong harapan, Panginoon. At Panginoon Jesucristo, umasok po kayo sa aking buhay. Kayo na po magpatakbo, Panginoon, at maghari, Panginoon. At simula sa araw na ito, ako po yung maglilingkod sa inyo at mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang huling hininga. Kuspusin niyo rin po ako, O Diyos ng Banal na Espiritu, upang maintindihan ko po ang Biblia, may sa pumuhay ko sa araw-araw, Panginoon, at maging matagumpay ako na Kristiyano laban sa lahat ng mga tukso at dalang ng diabo. Thank you, Lord God, sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin, sa pag-ibig niyo, Panginoon, at sa napakagandang plano niyo sa buhay ko. Ito ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung nalangin po kayo niyan, magsaya kayo, matuwa kayo sa galak. Ano po? Dahil pinatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. So para naman kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible, simulan niyo sa Gospel of John. Kilalanan niyo kung sino si Jesucristo at anong plano po ng Diyos para sa atin. Simulan mo lang tayo ng church na kusama pinapangaral sa salita ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas, mula Genesis to Revelation. At ang mga tao po'y malayang magbasa ng Bible sa sarili nila. Hindi sila binabawalan ng kanilang mga pastor at ministro. Simulan po maghanap tayo ng church na kung saan po ang tinataas sa pangalan ni Jesucristo lang. Hindi pangalan ng kung sino-sinong santo, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng pastor o founder ng church, ginagawang appointed son of God. Hindi rin po pangalan ng sekta at relihiyon, kundi tanging ang Panginoong Jesucristo. Dahil siya lang po ang daan patungo sa langit. Wala na po iba. At sa wala po tayong church na kasama ng Espiritu Santo ang tumutulong sa pagsamba.
nagbabago ng buhay ng mananampalataya at nagbabago ng mga tandatimala sa buhay ng mga tao. So kung na-bless po kayo ng programa natin, pagsabihin niyo po, ikalat niyo po sa mga katrabaho niyo, mga kaeskwela niyo na may sagot ang Diyos sa mga tanong natin sa buhay. Hindi po natin kailangan manood ng mga programa sa TV o kaya sa internet na pinapaikot lang tayo, pinapasali tayo sa panibagong sekta. Wala po sa sekta ng relihiyon ng kaligtasan po natin, kundi nasa tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. So kung may mga tanong kayo, feedback, suggestion, comment, share nyo lang po sa akin, kaya mag-email kayo, mag-text, kaya mag-tweet. Pwede kayong sumulat sa baba ng mga concerns niyo, mga prayer request, ano man ang gusto nyo sabihin sa akin, ano po. At kung inihibo naman kayo ng Panginoon na tumulong sa ministry ito, para patuloy pa tayo makapaghatid ng magandang balita ng kaligtasan sa mga kababayan po natin na salat sa salita ng Diyos. Welcome po ang tulong ng panalangin at tulong ng pinansyal. So hanggang susunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.